Ikaw. Sa wakas ay dumating na. Sino ka? Ako. Ay ikaw. Ah. Tayo ay talagang may ugnayan ngunit walang kapalaran. Nais ko lang na magkita tayo muli sa susunod na buhay. Ano? Sinasabi mo ba na isang linggo ka nang nanunood ng parehong panaginip? Palagi kong nararamdaman na hindi ito panaginip, kundi isang totoong nangyari sa aking buhay noon. Marahil may kinalaman ito sa pagkawala ng lola noon. Tumigil na, aking Ginoo. Sa tingin ko, sobra ka nang nanonood ng mga nobelang misteryo. Magising ka na. Lin Wan, sa wakas, natagpuan na kita. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ka makakatakas sa aming mga kamay. Lola. Noong pumasok ka sa Tibet at pumunta sa Ali, hindi ka na muling bumalik. Ano talaga ang nangyari? Kinuha sa rehiyon ng Ali. Bayan ng Zoda. Nasa likod ay mga guho ng dinastiyang Guj. Lahat ng pinagmulan ng Pulse Ares. Lahat ng pinagmulan. Ito na naman ang Pulse Ares. Lola. Ano talaga ang nangyari noon? Bakit may nakasulat na ganito sa larawan? Ano ang koneksyon nito sa isa't isa? Mukhang panahon na para muling tahakin ang daang tinahak ng lola. Sino kaya ito? Sa anumang kaso, rehiyon ng Ali, malapit na ako dumating. Ito ay sobrang layo sa larawan sa notes ni Lola. Parang magkaibang-magkaiba. Talagang napakahalaga ng mga tagapagbuo ni Ali. Dinastiyang Guj. Dumating na ako. Lumabas si Lin Wan. Sobrang ganda dito talaga. Pasensya na, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ito ang maliit na sample ng mural. Pininturahan ko ito buong umaga. At nasira mo lang ito, maliit na sample ng mural. Marahil matutulungan kita. Anong ibig sabihin nito? Bumangon ka, tingnan mo ako. Ikaw din ay isang muralist. Maghuhula tayo. Kung magtatagumpay ako, na maibalik ang mural na ito. Bilang pasasalamat, ikaw ang gagawin kong libreng guide. Anong balita? Guwapo. Pero maraming paraan para dito. Magpakilala ka. Designer ng Hanfu, Lin Wan. Galing ako sa Shanghai. Ang pangalan ko ay Zaxi, Tibetan Master.
Talagang dumating siya. Ang sumpa mula 400 taon ang nakalipas ay sa wakas mapapawalang bisa. Sabihin mo sa kanila, lahat ay ayon sa orihinal na plano. Oo. Panahon na para tuparin ang iyong pangako. Tara na, ginoong tagapaglibot. Sandali lang. Bakit nandyan ang Pulse Ares na ito sa larawan? Pulse Ares. Maaari mo bang sabihin sa akin, kung sino ang babae sa larawan? Hindi ko pa naayos ng maayos ang larawang ito. Wala pa akong paraan para matukoy ang kanyang pagkatao. Anong nangyari? Walang anuman. Sa panaginip, larawan. Mural. Lumabas ang Pulse Ares ng 3 beses. Ano ang ibig sabihin nito? Basta okay na, Tara na. Pasensya na, Toshi. Medyo hindi ako komportable. Sa susunod na lang. Lola, bakit ka nandito? Zoshi. Sa wakas, nandito na siya sa Ali. Nandito na siya sa Zoda. Siya. Lola, kilala mo ba siya? Ang lahat ng nakaraan noon ay magiging mapayapa na sa kanya. Lola, anong sinasabi mo? Malalaman mo rin balang araw. Ngayon, makinig ka sa lola mo. Agad mong imbitahan siya sa bahay. Mag-imbita sa bahay. Hindi ba't hindi maganda iyon? Bilis, bata. Malalaman mo rin iyon balang araw. May malaking koneksyon siya sa aming pamilya. May malaking kaugnayan siya sa amin. Bilis, bata. Profesor. Siya ang iyong ginabayan, di ba? Sila lang ang mga asong ligaw noon. Bibigyan ba siya ng pagkakataon? Mayroon pa bang ibang bagay? Puno na ang mga hotel sa ibaba. Gusto ng lola, na imbitahan kang tumira sa bahay. Pumunta ka sa bahay nyo. Ang iyong lola, parang nagmamadali na ipakasal ka. Hindi. Gusto lang namin, natikman mo ang masasarap na pagkain ng Zoda. Isipin mo na, ito ay bayad sa pagtulong sa akin na ayusin ang disenyo. Marahil ay maaari tayong humingi ng tulong mula sa kanila. Halika, tikman mo na. Lahat ng ito ay gawa ng lola. Gawa ko ito para sa iyo. Wow, ang dami. Salamat, lola. Maaari mo bang ipakita ito sa akin? Ito ay tinatawag na tsaa na may G. Ito ay kasi. Ito ay karne pie. At mayroon ding gatas na residue. Dito, kumuha ka, tikman mo. Masarap. Salamat, lola. Kung nagustuhan mo, ayos na. Bakit hindi ka sumali at kumain din, lola? Nakatikim na si lola. Guro. Ang batang ito, sa bawat ngiti at kulangot, ay sobrang kamukha mo noon, talaga. Sisikapin kong protektahan ang batang ito. Ang mga larawang ito sa aking mga pangarap, ay tila naranasan ko mismo. Kayo. Sino ba talaga kayo? Bakit paulit-ulit kang lumalabas sa aking panaginip?
Mga kabataan, sa oras na ito, nag-enjoy ang mga tao sa nightlife. Samantalang ikaw ay nandito nag-aayos ng mga pintura. Hindi ka ba rin kabataan? Hindi ko akalain na marunong ka ring magbiro. Ang sining ng mural sa alley ay mula sa mga Tibetan. At bahagi rin ng kulturang pambansa ng China, isang nagniningning na perlas. Na mayaman sa kulturang nilalaman, at halaga ng sining. Hindi ko talaga kayang, hayaan silang mawala ng ganito. Pinapalakpakan kita, kaya. Sama-sama tayong gawin ito, okay ba? Huwag kang magulo, magpakatino ka sa pagpipinta. Ang babaeng ito ay parang ang babaeng nasa aking panaginip. Zaxi, maaari mo bang sabihin sa akin, ano ang pangalan ng painting na ito? Ang painting na ito ay tinatawag na naghihintay sa minamahal. Naghihintay ng minamahal. Hindi ba? Siya sa panaginip ay naghihintay ng minamahal. Bakit niya sinabi? Siya ay ako. Hindi na maaga. Magpahinga ka na. Bukas ako ang magiging tour guide mo. Dalhin kita sa pag-explore ng dinastiyang Gugur. Sa pagitan natin, ano ba talaga ang ugnayan? Ang ganda ng iyong kasuotang Hanfu. Di ba? Ako mismo ang nagdisenyo nito. Pero, ang itsura mo kapag nakasuot ng Tibetan na kasuotan, maganda rin ito. Tingnan mo. Sumayaw tayo kasama sila. Ituturo ko rin sa inyo ang sayaw ng Hanfu. Walang kasikatan at ingay ng malaking lungsod dito. Ang narito ay tahimik at mapayapa. Ang sinag ng paglubog ng araw sa Guj, talagang napakaganda. Oo nga. Dito na ako tumira ng 25 taon, pero hindi pa rin ako nagsasawa. Ay, tama na, bakit hindi ka magka-girlfriend? Kasi sabi ng lola ko, ang girlfriend ko, matagal nang nakatakda. Sinabi ba niya na, sasakay siya sa makulay na ulap, para hanapin ka. Makulay na ulap. Hindi ko alam. Talagang boring. Nagtatawa lang ako sa'yo. Hindi mo ba napanood ang A Chinese Odyssey? Ay, tama nga. Turuan mo akong sumayaw ng Xuanwu. Anong nangyari? Yung Tianzu na dala ko. Mainit. Ito ang disenyo ng Tianzu. At ang aking moles. Ito. Turuan mo akong sumayaw ng Zuanwu. Kumusta na? Ang aking dalang langit na perlas, mainit na mainit. Yung disenyo ng langit na perlas. At ang aking moles. Ito.
Ano ba talaga ang nangyayari? Marahil. Ito ang tadhana natin dalawa. Lola, nandito ka na. Tingnan mo. Ang aking Tianzu. Kasing-kasing ito ng birthmark ni Linwan. Bata. Ikaw at si Zaxi ay may tadhana. Matagal nang nakatakda ito. Kahit na maaring matrace pa hanggang 400 taon na ang nakalipas. 400 taon na ang nakalipas. Sobrang napakahindak ng kwento. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Ikaw yung sinasabi ng lola ko, na nakatakda para sa akin. Isa lamang itong pagkakataon. Anong sinasabi mong kalokohan? Sa tingin ko kasi, baka si lola. Nanggigigil na ipakasal ka. Nagawa-gawa lang ang kwento, di ba? Naglilihim ang lola. Ito. Sino ang naglagay nito sa kotse ko? Tama nga. Nakita pa rin ng mga asong gubat na ito. Asong gubat. Sino sila, lola? Bakit nila nilagay ito sa kotse ko? Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Dahil sa iyong lola. Anak. Hindi pa oras para sabihin sa iyo ang katotohanan. Kilalang kilala mo pa ang aking lola. Ano ang kinalaman nito sa aking lola? Lola, bakit? Ang tanong na ito ay, nagmumulto sa akin ng matagal. Ito rin ang dahilan kung bakit ako naglakbay ng malayo. Pakiusap, sabihin mo na sa akin. Lola, sabihin mo na lang sa kanya. Hanapin mo ako sa likod ng bahay sa tabi ng money pile mamaya. Yung matandang si King Ji. Naghahanda ng sabihin ang katotohanan. Nandyan na si Linwan. Buhay siya. Pero parang wala namang silbi. Sabihin mo sa kanila, laging pumikit ang hanggal na walang takot. Magpakailan pa man. Oo. Darating na. Sa wakas, darating na sila. Dayuhan. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Ang mga magiging resulta ng malaman ang katotohanan. Hindi mo kaya ito. Sino ka? Malalaman mo rin balang araw. Umalis ka na ngayon din. Nangako na ako kay Lola Kingji. At saka, hindi ako si Suko. Malapit na nating malaman ang katotohanan. Huling paalala sa'yo. Ang magiging resulta ay hindi mo inaasahan. Dahil kung ako'y pumunta dito, naghanda na ako ng lahat. Anumang paraan, gamitin mo na lang. Dahil sa iyong matigas na ulo, yung tanga na babae, ay malapit nang makipagpaalam sa mundong ito. Hindi maganda ang kalagayan ni Linwan. May nangyari sa lola. Ano? Nakausap na sana ng lola sa iyo. Bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, ganito na. Bata. Nandito ka na. Bakit ganito? Sabi mo, maayos ka pa kanina. Dahil kumilos na sila. Sila. Bata.
Nakita ka ng lola bago siya pumanaw. Sapat na iyon. Tandaan mo. Ikaw ay palaging ang pinakamalapit sa ating pamilya. Ang pinakamalapit na tao. Ang pinakamalapit na tao. Lola, bakit mo nasabi yan? At tungkol sa mga asong gubat na binanggit mo, sino sila? Sila ay isang grupo ng mga yak na nagkamali ng daan. Naglalakad laban sa daloy ng nyebe. Hindi kailanman makakainom ng matamis na bukal. Anak, ikaw at ang aming pamilya. Lola. Lola. Linwan. Sabi mo ba, Lola, ay magiging mga bituin sa langit? Oo. Lola, magiging mga bituin siya, patuloy na magbabantay sa iyo. Paano ninyo nakuha ito? Sabi ng Lola. Ito ang pinakamahalagang simbolo ng aming pamilya. Sinabi rin niya. Marahil dala mo ito. Sa puting bundok ng nyebe. Sa berdeng lawa. Ay matatagpuan mo ang sagot na hinahanap mo. Bundok ng nyebe. Lawa. Zoshi. Ano ba talaga ang simbolo ng pulse rang ito? Hindi ko rin alam. Sabi lang ni Lola. Itong bracelet. May kinalaman ito sa isang 400 taong pagkakabit. Pagkakabit. Swerte. Lolo, nandito ako para maglibang. Naiipit ang sasakyan. Maaari mo ba akong tulungan? Hindi. Huwag. Hindi. Lolo, ito na lang ang pera ko. Kung hindi pa sapat, ipapadala ko pa ulit ang pera sa'yo. Hindi. Huwag. Gaano pa ba ang kailangan mo? Medalya ng tagapaglingkod ng Alibaba. Maaari mong isuot. Lahat kayo ay magagaling. Isang pamilya. Walang bayad. Walang bayad. Lolo, ang ganda ng bahay nyo. Ito ay inayos ng gobyerno para sa aming pamilya. Bahay para sa relokasyon. Go be or no. Kapatid na babae, umiinom ng tsaa. Yabuay. Ang ibig sabihin ay pag-angat ng palad sa Tibetan. Lolo, ang kanilang tsaa na gawa sa G, ay napakayabo din. Ay, ate, tara na. Dadalin kita para makita ang mga tampok na presentasyon dito. Tara na. Mga kababayan, ayon sa mga tagubilin ng komite, maingat na isinasagawa ang pagbuo ng partido sa base.
Pagsasagawa ng presentasyon sa base, mga kinakailangan sa tatlong pangunahing trabaho. Ngayon ay nagsasagawa tayo rito, ng seremonya ng paglulunsad ng tema. Pagkatapos ng seremonya, ang aming pangkat ng mga tagapagsalita, ay lalapit sa bawat nayon, at bawat pastulan, gamit ang tiyaan na may mantikilya. Pag-usapan ng teorya, pag-usapan ng patakaran, pag-usapan ng mga tagumpay, pag-usapan ng kwento. Halimbawa, itong atin, suporta sa mga ekolohikal na trabaho. Ate, ito ay para sa atin. Dito lang ang kakaiba. Kampanya ng motor na naglalahad. Para sa pagpapalaganap ng mga patakaran ng partido. Para sa edukasyon ng mga lider sa pamahalaan. Na naiintindihan ng masa ang teorya. Na naiintindihan ang mga patakaran. Magandang asal. Magtatag ng bagong ugali. Muling nagkakaisa at sama-samang sumusulong. Gamit ang pinakasimpleng mga salita. Ipinapahayag ang mga patakaran at teorya ng partido. Sa puso ng mga tao. Ang mga manggagawa dito sa base. Ay talagang kahanga-hanga. Ate, sila ay sumasayaw. Pumunta rin tayo. Ito ang aming Gang Rinpoche. Banal at kamangha-mangha. Gang Rinpoche. Ang ganda-ganda niya. Sabi ni Grandma Changji. Sa ibabaw ng niebe, makikita mo ang sagot. Pero ang sagot, ano nga ba ito? Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo, anong nangyari sa'yo? Itong bracelet. Paano mo nakuha ito? Nakita mo na ba ang pulse Aries na ito? Itong pulse Aries, ay nagpapakita ng, Lolo. Kailangan mong pumunta sa supply station para maghatid ng gatas. Oo. Kailangan ko pang maghatid ng gatas. Uuna na ako. Ate, may kailangan si Lolo. Ako na lang ang magpapakilala sa iyo. Ito si Gangren Boki, Zooma. Alam mo rin ang katotohanan tungkol sa Pulse Aries na ito. Ito ang unang beses ko na makita ang Pulse Aries na ito. Pero, bakit mo kanina sinira si Jesaong Lolo? Alam mo ba na mahalaga sa akin ang katotohanan na iyon? Ate, Lola, matanda na si Lolo. Madalas siyang malilimutin. Huwag mo na lang masyadong alalahanin. Bihira lang makapunta si ate. Mas maganda sigurong tingnan. Ang ganda ng tanawin sa Ganjin Bush. Hindi. Siguradong hahanapin ko si Lolo. Tanungin ang katotohanan. Lolo, ano ba ang simbolo ng pulse rang ito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngunit, bakit nang makita ninyo ang pulse rang ito? Napaka-emosyonal ninyo. Kung alam mo ang katotohanan, mangyaring sabihin mo sa akin. Mahalaga ito para sa akin. Mali ang nakita ko. Talagang wala akong alam. Larawan ng Lola. Paano ito nandito? Ano ang ibig sabihin ng linyang ito sa Tibetan? Anak na babae, yung pagtingin ng walang permiso sa gamit ng iba. Hindi maganda yan, alam mo. Anak na babae, yung pagtingin ng walang permiso sa gamit ng iba. Hindi maganda yan, alam mo. Pasensya na po, gusto ko lang talagang malaman. Kilalanin mo ang tao sa larawan, ate.
Pero, may konting pagkakatulad siya sa'yo, at sa'yo. Hindi ko siya kilala. Zuma, uuwi na muna ako para magpahinga. Imbis na sundan ka na parang daga. Mas mabuti pa, ganap na kontrolin ka. Nahanap ang Pulse Ares. Ang salarin na nagbigay ng paglapastangan sa pamilya, dapat mamatay. Lola. Lolo, ang late na nito, bakit ka nandito? Nakita mo ba ang mga larawan? Tama. Nakita ko nga. Ano ang koneksyon mo sa lola ko? Ano ba talaga ang relasyon? O kaya, tungkol sa pagkamatay ng lola ko, tungkol sa iyo, tama ba? Ako rin. Isinasagawa ang utos ng pamilya, pasensya na. Kaya, ikaw ang pumatay sa lola ko. Bakit mo ito ginawa? Alam mo ba kung gaano siya kahalaga sa akin? Alam mo ba kung gaano siya kahalaga sa akin? Hindi ganun kasimple ang bagay. Masasabi ko lang sa'yo, hindi ako ang pumatay ng lola mo. Hindi ko nais na masaktan ka pa. Gusto kong hindi ka na maapektuhan pa. Bilisin mo. Ayoko umalis. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi mo kayang tiisin ang katotohanan. Sumama ka na sa akin. Bilisin mo. Bilisin mo. Lolo, bakit nga ba? Tara na, tara na. Kaya, alam mo ang katotohanan. Talaga bang hindi mo maipapaalam sa akin? Tara na. Tayo na. Dahil dito, hindi mo ako sinabihan ng totoo. Kaya maghahanap na lang ako mag-isa. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Umalis na, umalis na. Lolo, anong ginagawa mo? Naalala mo pa ba, sariling pagkakakilanlan, Zoo mo. Patawarin mo siya. Patawarin mo siya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Huwag kalimutan. Ikaw ay isang alipin ng pamilya. Siya ay isang walang kalaban-laban na tao. Bitawan mo na siya. Bitawan mo siya. Bitawan mo na siya. Paano natin ipapaliwanag sa pamilya? Paano natin ipapaliwanag sa amo? Kung may dapat sisihin, sisihin mo na lang ang babaeng iyon noon, na hindi nag-iingat sa sarili. Pero, tumahimik ka. Mukhang nalito ka na. Kung malaman nila, ang hitsura mo ngayon, alam mo ang magiging resulta. Talaga bang gusto mong dahil sa nakaraan, yung kaunting kabutihan ng babaeng iyon, kaya laban sa pamilya ba, lumayo ka? Bumaba ka. Sino ba kayo? Bakit ganyan ang trato nyo sa akin? At saka, ano ang nangyari sa lola ko? Ano ba talaga ang nangyari? Sasabihin ko sa iyo, walang masama, kami ay mga lingkod ng isang malaking pamilya. Tungkol sa, kung bakit ganito ang trato sa iyo. Pumunta sa impyerno, yung masyadong nakikialam na babae, sasabihin niya sa iyo. Zoo mo, huwag ganito. Hindi rin papayagan ng pamilya mo na gawin yan, kasama ang kanyang dugo. Kaya kung sirain ang sumpa, mamatay ka na. Kasama ang kanyang dugo, kaya kung sirain ang sumpa, mamatay ka na. Tumakbo, tumakbo. Lolo, anong ginagawa mo, anak? Walang sumpa dito. Lahat ito ay panlilinlang sa sarili. Hindi tayo dapat magkamali muli. Ikaw ang nakita kong mali, humakbang ka. Tuloy lang sa takbo.
Hinding-hindi ka palalampasin ng batas. Basta muling umusbong ang angkan. Basta maalis ang sumpa na iyon. Na may parusang legal. Anong nangyari? Palem. Swerte mo ngayon. Zoshi. Linwan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Bago umalis si Lola, sinabi niyang kailangan kong protektahan ka. Pero hindi ko maabot ang telepono mo. Kaya't nagtanong-tanong ako hanggang dito. Katatapos ko lang makita ang sasakyan mo. May isang matandang lalaki na nagsabi sa akin na ikaw ay nasa panganib. Hayaan mong iligtas kita. Lolo Gesang. Tara na, bilisin mo. Lolo, kumusta ka na? Nakikita kitang okay lang. Ang saya. Anak. Huwag umiyak. Ito ang pinakamagandang wakas para kay Lolo. Gesang. Hindi ko kayo binaygo sa inyong mga aral. Hindi kita binaygo sa iyong inaasahan. Nagtakip ng lason ang lolo. Sisi ko ito. Una, pinatay ko si Lola Kingji. Ngayon, pinatay ko si Lolo Gesang. Talagang ako ang salarin. Hindi ito kasalanan mo. Hindi ito kasalanan mo, Linwan. Sila ay mga nakasisilaw na asong gubat. Sila. Hindi sila magkakaroon ng magandang resulta. Zoshi. Gusto ko nang umuwi. Hindi ba? Ayaw mo nang ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan. Sinabi sa akin ng lola ko bago siya umalis. Ano man ang desisyon na gawin mo. Susportahan kita ng buong puso. Linwan. Ano man ang mangyari. Sasamahan kita sa paghahanap ng katotohanan. Muling lumitaw ang bracelet. At tayo'y magkikita. Sila ay tiyak na susumpain. Muling na naginip ng masama. Muling na naginip ng masama. Tingnan mo nga. Nandito na ang Yamdroke Lake. Yamdroke Lake. Ang ganda-ganda nito. Nakakabighani ang ganda. Oo nga. Tanging ganitong kagandang Marpoyongko, ang karapat-dapat sa titulong ito. Tumingin ka dito. Lahat ng pagod at alalahanin. Parang naglaho na. Parang nililinis nito ang aking kaluluwa. Sa pagkakataong ito, maganda ang iyong pagganap. Sabihin mo, anong gantimpala ang gusto mo? Wala akong kailangan. Ang gusto ko lang, ay malutas ang sumpa ng pamilya sa lalong madaling panahon. Magandang balita, tandaan ng pamilya ang iyong mga nagawa. Dinastiyang Guj. Kangrenbok. Marpoyongko.
Susunod na hintuan. Saan kaya ito? Saan man pumunta. Hindi ka makakaligtas sa iyong mga palad. Noong mga araw na iyon, sa harap ng babaeng walang kaalam-alam. Ganito rin ang iniisip ko. Pero ano ang nangyari? Naitago pa rin niya ang Pulse Ares. Dahil dito, naghanap kami ng 20 taon. Sa pagkakataong ito, hindi tayo dapat maging kampante. Apo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapawi ang mga pagkukulang ng nakaraan. Ang sumpa ng pamilya ay tiyak na magwawakas. Ano ang iniukit mo? Ito ay mga batong may espiritu. Sabi ng mga matatanda, iukit mo ang pangalan mo dito. Sila ang magpapalaya sa iyo at magbibigay ng kaligayahan. Nais ko ring maging masaya ang buhay mo, Toshi Delep. Mayroon ka pa bang ibang lugar na gustong puntahan? Anong lugar? Napaka-misteryoso. Diablo Lawa Laangso. Diablo Lawa. Napakakakaibang pangalan. Ang ibig sabihin nito ay, nakakalason na itim na lawa. Walang anumang hayop at halaman sa paligid nito. Ito rin ang dahilan kung bakit, bagamat malapit ito sa Yamdrok Lake. Pero sa puso ng tao, napakalaki ng kaibahan nila, sa kanilang kahalagahan. Terra, dadalhin kita para makita. Anong nangyayari sa'yo? Dugo ng Diablo. Nakita ko siya sa aking panaginip. Ito ay lumitaw. May isa pang babae. Sa katunayan, ay isang tao na kamukha ng babae sa mural. Hindi lang siya isang beses lumitaw sa aking panaginip. Parang tinatawag niya akong dumating. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta sa Alibaba. May sinabi ba siya sa iyo? Sa panaginip, ang madalas na lumalabas ay itong Pulse Ares. Ngunit ano nga ba ang simbolo ng Pulse Ares na ito? Hindi ko rin talaga maintindihan. Tinanong ko na rin ang lola ko. Ngunit sinabi ng lola na ito ay isang koneksyon na umabot ng 400 taon. Patuloy akong nagtanong. Ngunit hindi na siya sumagot. Siguro may dahilan si Lola Kingji kung bakit ganoon siya. Ngunit sinabi ng lola, ang tadhana ay gagabay sa iyo upang matuklasan ang katotohanan. Lin Wan. Lahat ng bagay ay tiyak na magiging malinaw. Zoshi. Sa totoo lang, pumunta ako sa Tibet, hindi lamang para sa mga pangarap. May isa pang dahilan, si lola ko. Ang lola mo. Si lola ay isang arkeologa. Inilaan niya ang buong buhay niya sa arkeolohiya ni Ali. Lola. Lola, kailan ka uuwi? Mami-miss ka ni Warner. Mabait si Warner, babalik agad si Lola. Pagbalik niya, may dalang regalo para sa'yo. Oo, naghihintay si Warner kay Lola. Sige po. Palem. Palem.
Ano ang nangyari pagkatapos? At pagkatapos noon? Siguradong bumalik na ang lola. Kaya ikaw ay pag-aari ng lola. Oo nga. Nasaan na ang lola mo? Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nakita. Habang unti-unting lumalaki, sinubukan kong lahat ng paraan para hanapin siya, ngunit sa huli, wala akong nakuha. At pagkatapos noon, madalas akong nahuhulog sa kakaibang panaginip na iyon. At nagkataon, nasa notebook ng lola, ay natagpuan ang larawang ito. Kaya't nagpa siya akong pumunta sa ali upang hanapin ang katotohanan. Ito ay noong kabataan ng lola. Ano? Ito ay si Lola Kinji. Mukhang kilalang kilala na ng lola mo at ng lola ko noong unang panahon. Ngunit hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang nangyari noon. Ano man ang nangyari, Lin Wan, nandito ako para samahan kang hanapin ang katotohanan. Lola. Ako at si Lin Wan, bumalik na kami. G. Singsing na pilak. Iniaalay kay minamahal na si Kuza. Sino si Kuza? Si Kuza ay ang aking ninuno. Ano? Isang buhay, isang pag-ibig. Inaalay sa minamahal na si Kusha. Hindi ba lola? Hindi. Ang orihinal na may-ari ng Pulse Ares na ito, at ang iyong ninuno na si Kusha, ay magkasintahan. Ang unang may-ari ay ang babae sa aking mga pangarap. Itong Pulse Ares, paano ito napunta sa kamay ng lola? Tingnan mo itong Zoshi. Dalawang Pulse Ares. Tagapangalaga, katotohanan, hindi maaaring mawala ang isa, nasa isa pang bahagi. Mula sa larawan, kilalang kilala na ng lola at ni Tia Kinji. Ang Pulse Ares na ito, malaki ang posibilidad, na natagpuan ito ng lola sa kanyang mga archaeological na gawain, yung isa pa. Tama, mga tala ng lola. Ayon sa mga tala ng lola. Matapos umalis ng lola sa Zoda, pumunta siya sa Pulan. Sa huli, pumunta siya sa Rituban Gangho. Maganda ang Swan Lake na may mahabang leeg. Napaka-misteryoso. Lago ng Ritong Bangang. Saan kaya ang isa pang Pulse Ares? Sa isla ng mga ibon, o kaya, sa isang lugar na hindi alam ng marami. Ito, parang naghahanap ng karayom sa dagat. Dahil nga sa gabay ng lola namin papunta dito, sa di inaasahang paraan, may sariling plano ang lahat. Siguro dapat munang maramdaman ang lugar na ito. Madalas sabihin ni lola, may mga sagot, na kailangang maging kalmado para marinig.
Larawan. Aking larawan. Zoshi, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Linwan, tingnan mo na. Salamat, Zoshi. Larawan. Maraming taon na sa arkeolohiya. Pero noon ka hivisto, Olgo tan valioso. Jong gimi dijo, kay este pulsere representa un vincolo, kay sure transmitido a mis descendientes, no le preste attention. Simplemente no pense. Kay eses personas en realidad, nang walang hiya, ninakaw ang pulseres. Ang pulseres ay yaman ng ating lahi, hindi natin pwedeng hayaang mapunta ito sa kamay ng mga iyan, kaya itinago ko ito sa ilalim ng lawa. Inaasahan ko na balang araw, matuklasan ni Nene ang mga palatandaan sa larawang ito. Muling mabubuhay ang pulseres. Ito ay sulat ng lola ko mismo. Ito ay sulat ng lola ko. Inilibing ng lola ko ang bracelet sa ilalim ng lawa, sa Lake Banggang. Agad akong magpapadala ng tao para saluhin ito. Lin, sandali lang. Anong nangyayari, Zaxi? Ang ebidensya ay nasa harap mo na. Kayong mga magnanakaw, huwag mong asahan na masasaktan ang aming pamilya. Boji Ege. Nagnanakaw. Sino ang sinasabi mong nagnanakaw? Kayo at ang lola mo pareho. Ang bracelet na ito ay pag-aari namin sa salinlahi. Ang lola mo ay isang dayuhan. Hindi lang niya nalaman ang lihim nito. Kinuha pa ito para sa sarili. Nakatago sa ilalim ng lawa. Ngayon nandito ka na naman. Hindi ba't ito'y pagnanasa? Hindi ito dapat mapunta sa ibang tao. Dosh, kapatid, pakinggan mo ako. Hindi si Linwan isang estranghero. Sa pilak na pulseres na iniwan ng lola, nakatagong nakasulat para sa minamahal na Kusha. Si Kusha ay ating ninuno. Ang lola at lola ni Linwan, pareho silang naghahanap ng parehong lihim. Siya ang sinasabi ng lola, na nagbigay ng gabay. Siya at ang aming pamilya, may mga ugnayang hindi matanggal. Tingnan mo. Ito ay isinulat ng kamay ng lola ni Linwan. Si Linwan ay kanyang inapo. May karapatan siyang malaman ang katotohanan. May karapatan siyang tuklasin ang katotohanan. HMPH, mga matatamis na salita. Sino ang nakakaalam kung totoo ang mga salitang ito? Kahit na totoo pa man, iyon ay ang lola niya ang kusang kumuha, at itinago ang ebidensya ng aming mahal. Kayong mga dayuhang. Palaging may layunin sa pagdating. Linwan, ipasa mo sa akin. Anak. Sinasabi mo na may layunin si Linwan sa pagdating niya. Talagang may layunin siya sa pagdating niya. Zoshi, ikaw. Ang layunin niya ay hanapin ang mga bakas ng kanyang pamilya. Upang lutasin ang misteryo, ito ay hindi pang-aagaw. Ito ay pag-unawa at koneksyon. Sabi ng lola, tumingin sa lupain na ito. Tumingin sa mga ninunong nagbuhos ng dugo at pawis. Marami sa kanila ay mga dayuhan. Inalay nila ang kanilang buhay para sa Ali. Inalay para sa Tibet. Hindi ba't ito ay koneksyon ng puso sa puso? Ilan sa mga probinsya at lungsod sa buong bansa ang tumutulong sa Tibet. Mga doktor at guro. Mga teknikal na talento. Sila ay malayo sa kanilang bayan. Inilaan ang kanilang kabataan at talino para sa pag-unlad ng Tibet. Ang Qinghai Tibet Railway. Ang Kunsha Airport. Modernong industrial park. Paaralan ng ospital. Alin dito ang hindi bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga kapatid na lahi? Ito ay bunga ng kanilang sama-samang pagsisikap at dedikasyon. Sama-sama silang nagtayo. Sama-sama nilang pinangangalagaan ang banal na lupain na ito. Ang mga dayuhan na binanggit mo ay mga kapatid na may ugnayang dugo. Tulad ng lola ni Linwan, dito sa lugar na ito, ang arkeolohiya ay bunga ng pagmamahal sa lupain at kultura. Inilibing niya ang pulseres dahil sa malalim na pag-aalala at proteksyon ng isang nakatatanda para sa susunod na henerasyon. Naghahanap si Linwan upang maunawaan. Pagsasara ng lola at ang katotohanan ng mga pangarap ay para rin sa paghahanap ng koneksyon sa katotohanan ng dalawang pamilya. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay paghahanap ng ugat at ang pagnanais na maunawaan ang ugnayang lumalampas sa oras at espasyo. Pakiusap. Intindihin mo siya. Ate. Ninang naniniwala sa kanya. Siya ay naghahanap ng katotohanan.
Hindi para sa pagmamayari. Kung talagang mayroong mga bagay na para sa atin sa ilalim ng lawa, tayo'y magtulungan upang ipagtanggol. Magtulungan tayong tuklasin ang hiwaga. Hindi ba ito maganda? Ako. Napakabuti. Ang kakayahan ni Daji na lumangoy ay hindi ko kayang abutin. Siyang tiyak na magtatagumpay. Zoshi, ang ganda ng sinabi mo. Sila ang mga tao. Napakabuti nila. Sila ay laging pamilya natin. Sa wakas, natagpuan na. Lingwan, Lingwan. Lingwan, Lingwan. HMPH. Lingwan, Lingwan. Nawawala ang pulse Ares. Nawawala ang pulse Ares. Sumpa. May sumusunod. Lingwan. 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 Sino ang nagdala ng pulse Ares? Tashi. Nasaan na ang pulse Ares? Nang bahagya mo lang hawakan, nahimatay ka na agad. Parang isang kisap mata lang. 2 pulse Ares. Wala na. Si Guo Jige ang naghabol. Wala na. Sobrang bilis tumakbo. Sino kaya iyon? Sisi ko ito. Sisi ko ito. Walang anuman, Lingwan. Siguradong mahahanap natin ito. Hindi ba? Talagang hindi ko mahanap ang katotohanan. Sa panaginip ba? Ano ba ang dapat kong gawin? Lingwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa Zayda Desert, sa'yo? Kahit napipiliin mong ipagpatuloy ang paghahanap, o ang magpasya na sumuko, itong yak wool blanket ko, laging magiging pantapik mo. Pero ngayon, nawala na ang bracelet. Nabali ang palatandaan. Kaya, kailangan kong tuparin ang pangako. Ngayon, opisyal nang nagsimula ang tour guide na si Tashi. Nangako ako na dadalhin ka sa buong alili. Ngayon na ang tamang panahon. Anong oras na, ganito ka pa rin. Gusto mo bang pansamantalang bitawan ang pressure? Tingnan mo. Sinasabi sa atin ng langit. Ang katotohanan ay parang daan sa tabi ng lawa. Sa huli, makikita mo rin. Ngayon, sa madilim na gabi at bituin sa langit, sa kalangitan ng Silver City, sa lumang lungsod ng Peacock, sa observation deck ng Malang, Pyangdongga, Bulkan ng Wansoy, Zarinanmu Lake. Ang mga magagandang tanawin na ito, ay naghihintay sa iyong pagbisita, Zaxi. Gusto kong pumunta sa Shikane. Pwede ba? Oo. Sa unang istasyon, pupunta tayo sa Shikane. Hey, brown-headed gull. Nakahanda na ang lahat. Ang sumpa mula 400 taon na ang nakalipas, ay sa wakas mapapawalang bisa. Ha ha ha.
Sino bang tour guide ang nagpapakain sa mga ibon sa sarili ng mga bisita? Dapat ganyan ang itapon. Sa liwanag ng araw at buwan. Sumpa ng pag-ibig. Bumalik ang sumpa. Tayo ay nabigo. Imposible. Malinaw na nakasulat sa sinaunang aklat na ang mga pulsaries ay maaaring magpawalang bisa ng sumpa. Bakit tayo nabigo? Ipagpatuloy ang pagsusuri sa mga sinaunang aklat. Ito ay tubig mula sa nyebe sa mataas na bundok na nagbuklod sa ilog Shikwan. Ang nakainom na ng tubig mula sa ilog Shikwan, ang puso nila ay magiging malinaw tulad ng nyebe sa bundok. Kaya hindi nakapagtataka na ang Tibet ay ang pinagmulan ng mga bundok at ng lahat ng ilog. Tingnan mo. Tingnan mo, ipinapakita ng larawang ito, na upang masira ang sumpa, kailangan ang dugo ng muling isinilang na minamahal. Saan na sila? Saan sila pupunta ngayong gabi? Pupunta sila sa night park upang tingnan ang mga bituin. HMP. Talagang may oras pa silang walang magawa. Tama rin. Pahalagahan ninyo ang huling mga araw. Mag-isip kayo ng paraan para sila ang pumunta sa akin. Oo. Saan na sila? Pupunta sila ngayong gabi. Madilim na parke, tingnan ang mga bituin. Pahalagahan ito, sa huling mga taon. Mag-isip ng paraan para hanapin nila ako. Oo. Kaya pala. Totoo ang sinasabi sa libro. Si Ali ay talagang malayo sa kalangitan. Pinakamalapit na lugar. Malaki ang temperatura sa araw at gabi sa Ali. Huwag magkasakit. Huwag magkasakit. Huwag magkasakit. Tashi. Ang iyong mga ginagawa. Hindi lang basta pagiging tour guide, ha? Bago umalis ng lola, pinagawan niya akong mangako na ipagtatanggol ko ng buong puso ang batang naghahanap ng katotohanan. Kaya, ikaw ay mabait sa akin dahil sa lola. Sa totoo lang, ayaw mo talagang maging mabait sa akin. Tama ba? Hindi ganito, ako. Ano bang ganito? Sabi nila, bawat bituin sa langit ay mga mata ng ating mga ninuno. Gusto kong sabihin sa iyo, sa harap ng mga ninuno, aalagaan ko ng buong buhay ko, yung dalagang naghahanap ng katotohanan, kahit na siya ay papunta sa langit o sa impyerno. Kung pupunta ako sa impyerno, hayaan mong sunugin ako ng apoy. Anong? Nahanap na ang pulse Ares. Anong pulse Ares ang nahanap? Nandito lang, may nagsabi na ang pulse Ares ay nasa may-ari ng bahay na ito. Sino ba ang may-ari ng bahay na ito? Hindi ko rin masyadong alam ang tungkol sa may-ari ng bahay na ito. Ayon sa sabi, ito ay panahon ng dinastiyang Guj, isang pamilyang maharlika na naninirahan dito. Dumating sila.
Nandito pa rin kayo. Sino ka? Bakit mo kinuha ang aming pulse ares? Ang mga pulse ares nyo ay ganoon din. Kayong dalawa. Kagaya ng dalawang tao noon. Sobrang pareho. Sobrang pareho. Yung dalawang tao noon. Isa kang matalino na babae. Dapat mong alam kung sino ang sinasabi ko. Dinala mo kami dito. Ano ba ang layunin mo? Siyempre, ibalik ang mga bagay sa kanilang may-ari. Pakiusap. Ninang, Lin, hindi mo ba gustong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong lola noon? Kilalang kilala mo ang aking lola. Siyempre. Basta't makikipagtulungan ka at susunod. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa iyong lola noon, ng buo at tapat. Lin Wan, hindi siya mapagkakatiwalaan. Mga komplikadong ugnayan. Yung mga hindi pa natatapos na alitan, nakaangkla sa pares ng pulse ares na ito, talagang ayaw mong malaman. Ang katotohanan. Kami na ang maghahanap nito. Ang taong laging nakatago sa likod ng maskara, isang magnanakaw. Hindi karapat-dapat sa aming tiwala. Talagang matalim ang dila ni Miss Lin. Pero, sigurado ka bang ngayon, makakalabas ka sa akin? Zuma, ikaw nga. Hahayaan mo pang magpakita. Si Grandpa Gesang ay namatay dahil sa'yo. Ikaw na hayop. Ikaw ang pumatay kay Grandpa. Lin Wan. Kung hindi dahil sa iyo at sa babae noon, hindi sana naligaw ang lolo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw. Nag-aangkin ng katwiran. Bakit? Gusto mo bang makipag-away ngayon? Sa lipunan ng batas, gusto mo bang pilitin kaming arestuhin? Ngayon, Ginoong Lin. Sa tingin mo, sa pamamagitan ng iyong matalim na dila, magagawa mong iligtas ang sarili ninyo. Sumama ka sa akin. O kaya, masusugatan ka agad. Depende na lang kung paano pipiliin ni Ginoong Lin. Depende na lang kung paano pipiliin ni Ginoong Lin. Huwag ninyong galawin sila. Ako. Sasama ako sa'yo. Sige. Mabuti. Sa wakas, nasa huling hakbang na tayo. 400 taong paghihintay, ang sumpa ng pamilya. Sa wakas ay mabubura sa aking mga kamay. Dalhin mo. Muling simulan ang laboratorio. Kagalakan ng pamilya. Muling Majay gising. Ilagay ang pulse ares sa altar. Bilisin mo. Ngayon, kayo ng dalawang ito ay magbibigay ng dugo. Ibuhos ang simbolo sa gitna ng altar. Ngayon, para kaming isda sa kahoy na pinagsusuntukan. Pwede mo bang sabihin sa akin, ano talaga ang nangyari sa lola ko noon, sa katawan niya? At ano ang tungkol sa sumpa na sinabi mo? Sundin mo lang ang sinasabi. Hindi nyo kailangang malaman. Tayo'y nakatakdang matalo, maging mamatay pa. Gawin nating malinaw ito, okay? Maaari ko lamang sabihin sa inyo, 400 taon na ang nakalipas, dahil sa isang sumpang malas. Dumating ang sumpa sa aming pamilya. At kayo ang susi sa pagwawakas ng sumpa. Maling kapalaran. Sumpa. Nakikita kong talagang wala ka ng pag-asa sa iyong kabaliwan. Kahit anong gawin ninyo, paano ninyo mauunawaan ang daloy ng aming pamilya, ang inyong pamilya? Ano ang ginagawa mo sa inyong pamilya? Ano na namang katayuan ito? Ha ha ha. Ha ha ha. Ako ay, Ginoo. Hindi maganda. Maraming tao ang dumating sa labas. Pinalibutan ang bahay. Ginoo. Hindi maganda. Maraming tao ang dumating sa labas. Pinalibutan ang bahay. Ano?
Sumpa, bilisan. Bilisan ninyong ipasok ang dugo. Huwag ninyong pahintulutan ang mga pumasok. Huwag mag-atubiling pigilan sila. Ginoo, hindi na kaya. Mabilis, umalis na. Toma, umalis na. Ikaw ito. Tagapagsalita, Sangchu. Bakit kayo nandito? May tao kaming nagpiprint sa lugar na ito. At nakatanggap kami ng report. Tinawag ko kayong lahat para iligtas kayo. I report. Pwede. Huwag na. Pwede na. Tingnan nyo kung sino ako. Big. Bakit ikaw? Big. Bakit ikaw? E di dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi sinasagot ang tawag, di nagre-reply sa message. Gusto mo akong ikamatay sa kaba? Hindi naman. Ang dami nang nangyari kamakailan, sobra na. Pero, paano mo nahanap ang akin? Walang anuman. Ito ay isang lokasyon na hindi matukoy. Noong nasa Shanghai ako, alam ko na kailangan mong mag-isa sa Alibaba. At pagkatapos, salamat kay Brother Sangzu. Kung hindi, hindi ko alam kung paano kita ililigtas. Salamat, Kuya Sangzu. Walang anuman. Maglingkod sa bayan ay ang aming layunin at adhikain ng aming motorcycle advocacy group. Sino yung mga tao kanina? Bakit ganun ang ginawa nila sa'yo? Kuya Sangzu. Medyo komplikado itong bagay na ito. Hintayin mong maayos ko muna bago kita sasabihan. Sige. Nandito ang contact number ko. Sabihin mo lang kapag may kailangan ka. Kaya hindi kanya sinasagot. Naiintindihan ko na. Kasama pala niya yung gwapong bata. Kamusta? Ako ang matalik na kaibigan ni Linwan. Ang pangalan ko ay Beibei. Ang pangalan ko ay Zoshi. Zoshi ng Zoshi Del. Si Zoshi, ang tagapangalaga ni Linwan. Huwag kang magbiro. Dadalin ko kayo para kumain. Tara. Halika, halika, halika. Punuin ang matamis na tsaa. Karaoke, matamis na tsaa at mga kaibigan. Tatlong bagay na kailangan. Linwan Beibei, subukan mo ang aming tunay na matamis na tsaa ng mga Tibetan. Ayos. Ang bango. Kuya Goji. Wow. Ang tamis. Matamis at mainit-init. Saktong-sakto ang simoy ng hangin. Asul na langit, puting ulap. Kuya, ikaw na ang panahon mo. Bib. Kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Ano yun? Hindi ba't? Ikaw at si Zoshi, hindi ganito. Tungkol ito sa pagpunta ko dito ngayon. Nakita mo na rin. Marami tayong naranasang panganib. Sa hinaharap, mas marami pang panganib ang darating. Kaya, mas mabuti pang bumalik ka na. Anong sinasabi mo? Nandito na ako. Kahit na bumagsak ang langit, syempre, kasama kita. Bakit biglang bumaba ang atmosfera? Ituloy mo. Linwan. Ito na ang bracelet na matagal mong hinahanap. Oo. Mula sa nakaraang malaking pamilya, mula sa misteryosong tao. Lahat ng lihim ay nasa mga pulse areas na ito. Iniaalay sa minamahal. Baima. Iniaalay kay Baima. Ang isa ay iniaalay kay Kyuzo. Ngunit tiyak na. Ang ninuno na si Kyuzo. Magkarelasyon sila ni Baima. Pero si Baima na ito. Sino siya? Nahanap ko na. Sinasabi sa lumang aklat, yung angkan na iyon. Noong panahon ng dinastiyang Guj, isa sa mga prominenteng aristocrat na pamilya. Kasabay ng pagbagsak ng dinastiyang Guj, nawala ito sa mahabang kasaysayan.
Mga pamilyang maharlika. Ago, tingnan mo ulit kung may impormasyon tungkol kay Beima. Beima, mayroon na. Nakasulat sa mga sinaunang aklat, si Beima ang huling ginang ng malaking pamilya. Ngunit, bago siya ikasal, siya at ang aming ninuno na si Kusha ay mula sa parehong nayon. Diyos ko! Si Beima ay talagang ginang ng malaking pamilya. Ngunit, dahil siya ay asawa ng isang malaking pamilya, bakit siya rin ang kasintahan ng inyong ninuno? Ayon sa mga sinaunang aklat, si Beima ay ikinasal sa malaking pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng anak. Ano ang kanyang katayuan sa pamilya? Malungkot at walang sigla. Hindi nagtagal, siya'y pumanaw. Mas nakakabigla pa, pagkatapos mamatay ni Beima, ang makapangyarihang pamilya ay unti-unting nalugmok. Lin 1. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko. Yung babaeng napanaginipan ko. Baka siya. Yung may bahay ng malaking pamilya. Beima. Sa panaginip, nasuot niya ako ng bangles. Namatay din siya kasama ang kanyang minamahal. Sa tingin ko, siguradong siya ang babae mula sa malaking angkan. Ginuot ginang Beima. Oo. At pati ang mural. Yung babae sa mural, naka-silver bracelet din. Siguradong si Ginuot ginang Beima nga siya. Hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka na tuwing pinapangarap ko siya, nakabihis siya ng marangyang tradisyonal na damit. Ngunit labis na malungkot at nawawalan ng pag-asa. Nalaman ko na ang pinapangarap ko ay ang kawalang pag-asa ni Ginang Beima. Parang alam ko na ang katotohanan. Si Kusha at Beima ay isang pares ng mga magkaibigan na naging magkasintahan. Ngunit sa kalaunan, dahil sa ilang dahilan, napilitang ikasal si Beima sa isang malaking pamilya. Malungkot at nag-iisa. Sa huli, iniwan niya ang pares ng mga pulsaries na ito, HMM, at muling iugnay sa sumpa na nabanggit ng mga tao sa malaking pamilya. Itong mga pulsaries, siguro ay isang paraan ni Lady Beima noong araw. Ngunit ang nakapagpapagulo sa akin ay, bakit kaya? Yung misteryosong tao ay sumusunod kay Lin 1 at Zaxi. Parang sinasabi na, si Lin 1 at Zaxi, at ang mga Kyuza noong mga panahong iyon, ay may kaugnayan kay Ginang Beima. Pero paano ko ipapaliwanag ang nangyari sa lola na iyon? Sobrang kakaiba naman ito. Hindi ko kayang maniwala na may mga sumpa sa mundong ito. At lalo na, hindi ko kayang maniwala, may kaugnayan ako sa mga tao mula 400 taon na ang nakalipas. Kuya Doji, nasa mga sinaunang aklat pa. Ang petsa ng pagkamatay ni Ginang Beima, at ang panahon ng pagbagsak ng malaking pamilya, halos sabay na nangyari. Hindi tiyak ang mga tala sa sinaunang aklat, sinasabing nagkaroon ng sakuna mula sa langit, pamilya'y tahimik. Talagang napakakakaiba nito. Huwag na kayong mag-isip ng labis, dahil nasa atin na ang pulsaries. Ang katotohanan ay tiyak na lalabas. Ano? Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Zoda County, tumakas mula sa lihim na silid. At may mural pa. Sige, naiintindihan ko na, dadalhin ko na agad. Oo, ako ay isang profesional na tagapag-ayos ng mural, at si Lin 1. Siya ay isang designer ng Hanfu, maaari siyang tumulong sa akin. Sige, darating kami agad. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Zoda County, nawasak ang isang bahagi ng bundok, at lumitaw ang isang kwartong lihim mula sa panahon ng Guj. Mayroon pang isang larawan sa loob, isang medyo buo na mural. Nais ng ahensya ng mga likhang sining, na agad akong pumunta sa lugar, na manguna sa pagkukumpuni, lunchtime. Sabi nila, ang nilalaman ng mural ay tungkol sa isang magkasintahan. Kailangan ko ang tulong mo. Sige, samahan mo ako. Lin 1. Tingnan mo. Yung gintong linya sa neckline. At sa mga lumang teksto, nakasaad ang tungkol sa kasuotan ng mga maharlika, na napakaparihas. At yung mga palukat sa hem ng damit na ito,
ay tipikal na kasuotan ng mga aristokratang gungga. Anong nangyari, Lin Wan? Yung suot nitong dalawang tao ay katulad ng suot ng nasa panaginip ko. Pareho sila. Kung ganun, ibig sabihin, sila ay sina Kusha at Beima. Magpatuloy sa pagkukumpuni. Ito ay haka-haka ko lamang. Zaxi, tingnan mo ang kanilang mga kamay. Mayroon bang bilog na umbok? Oo. Ito ay Pulse Ares, at ito ay pares-pares. Diyos ko. Ang babaeng ito. Bakit kamukha mo siya? Ayos. Naiintindihan ko na. Tumawag sa akin ang ahensya ng mga anti-gang bagay. Sabi nila na kumpirma na ang kanilang pagkakakilanlan. Sila ba ay? Tama, si Kyuzo, at Dinang. Beima. Toshi. Hindi ba? Tayo at sila. Talagang may ugnayang lampas sa 400 taon. Hindi. Napakahirap paniwalaan ito. Toshi, tingnan mo, ano yung nasa ibaba? Sa tingin mo, parang hindi ba? Parang hindi ba isang uri ng butas na ginagamit para sa isang uri ng susi? Walang kwenta. Nakita niyo na ba lahat? Nahanap pa nila si Beima. Ang mga mural ni Kusha. Magpahinga na kayo. Nakita na ng mga tao natin. Ang kanilang mga galaw. Pwedeng-pwede na. Tanga. Hindi mo ba nakitang maraming tao? Nagsimula ng magbantay sa atin. Gusto nilang mapagsama-sama ang aming pamilya. Sa isang suntok lang. Hindi pwedeng sa isang paraan lang. Kaya maghahanap tayo ng ibang paraan. Pakipakita po ninyo, halimbawa si Lin Wan, ang kaibigan niyang walang takot magsalita, o kaya si Zaxi, yung pinsan kong malakas ang katawan. Ang ibig mong sabihin, si Boji ay hindi pa rin hinahanap. Ang katotohanan tungkol sa aksidente ng magulang namin noon, tungkol kay Bib. Narinig ko na ang ina niya. Nasa Shanghai. Naintindihan. Babaeng ito. Pumasok sa tahanan. Babaeng ito. Pumasok sa tahanan. Beima. Kyuzo, bitawan niyo ako. Beima. Kayaza, tulungan mo ako. Dahil iniisip mo ang taong iyon. Hayaan mo siyang tuluyang mawala.
Tulong. Sa aking dugo ng Baima. Sa aking mahal na kaluluwa. Sampay nang kumuha ng aking pag-ibig, patayin mo ako. Ang pamilya na Samira sa aking buong buhay. Natutuyong dugo. Laging nahuhulog sa kailaliman. Hindi makaliligtas magpakailan pa man. Maawin na langit. Pahintulutan mo akong makipagkita kay Kuza. Sa susunod na buhay, ipagpatuloy natin ang ating ugnayan. Maawin na langit. Pahintulutan mo akong makipagkita kay Kuza. Muling magkaisa sa susunod na buhay. Itago ang masamang bagay na ito sa pinakalalim na bahagi. Hanggang sa walang makakita sa loob ng 1,000 taon, maaaring mapawi ang sumpa. Zhongdi, tingnan mo. Ang husay sa paggawa. Ang disenyo na ito ay tiyak na. Mula sa panahon ng dinastiyang Guj, mga kayamanan ng Maharlika, napakahalaga ng natuklasang ito, Profesor. Anong nangyari sa Pulse Ares na ito? Anong nangyari? Mayroon akong isa na kasing anyo nito sa bahay. Ano? Kasama nito ay isang alamat. Sinasabing, ang Pulse Ares na ito ay kapareho ng Pulse Ares sa bahay namin. Ang mga Pulse Ares na ito ay nagdadala ng isang malaking pamilya. Ang huling ginang. Sumpa ni Baima. Nakasulat sa mga sinaunang aklat, naging puot si Baima dahil sa pag-ibig. Sampay ng malaking pamilyang iyon, na huwag makapag-reinkarnasyon magpakailanman, at manalangin na makasama ang kanyang minamahal na si Kyuzo. Muling pagkikita sa susunod na buhay. Ano ang nangyari pagkatapos? Ang pamilyang iyon ay naglagay ng isang bracelet sa ilalim ng selyo upang masira ang sumpa. Ngunit ayon sa mga sinaunang aklat, may huling hula. Sa huli, may isang hula. Sai. Kapag muling lumitaw ang mga bracelet, muli na namang iikot ang gulong ng kapalaran. Sa mga inapo ng mga taga-siyasat, tiyak na may isang babae na magiging tagapagsakdal ng kapalaran. Bubuksan ang mga nakatagong luha at dugo. Wawakasan ang libo-libong taong galit. King Ji. Tandaan mo, walang ganap na sumpa sa mundo. Wala namang muling pagkikita sa susunod na buhay. Ngunit, Profesor, ayon sa mga tala ng kasaysayan, matapos mamatay si Ginang Baima, ang malaking pamilyang iyon, unti-unting naglaho. Ito ay tiyak na isang sumpa. Mali ka, King Ji.
Ang pagkawasak ng malaking angkan ay dahil sa kanilang kalupitan at kawalang katarungan, dahil sa kanilang mga maling hakbang. Hindi ito tungkol sa sumpa. Tungkol sa muling pagkikita sa susunod na buhay, lahat ay nakaasa sa salitang tadhana. Ginoo, may masamang balita. May pumasok na tao sa kampo. Siguradong para sa bracelet sila dumating. Sila ay mga inapo ng malaking pamilya. Propesor. Tumakbo. Sa kabila ng lahat, huwag na huwag mahuhulog ang bracelet sa kanilang mga kamay. Propesor. Nasaan ang bracelet? Ang Pulse Heiress ay kayamanan ng lahi. Ito ay pag-aari ng bansa at ng mga tao. Huwag ninyong asahan na makuha ito, Propesor. Dahil hindi ka marunong makisama. Huwag nang magalit sa amin. Dalhin siya. Warner. Sa mga darating na araw, hindi na makakasama ng lola mo. Kailangan mong lumaki ng ligtas. Lola. Ang lola ay isang bayani, na nag-alay sa larangan ng arkeolohiya. Iningatan niya ang kayamanan ng bayan sa kanyang buhay, upang mapanatili ang ugat ng kasaysayan, na magpatuloy. Hindi ito ang paglisan, kundi isang walang hanggang pagbabalik. Kailangan mong maging matatag, huwag sayangin ang tiwala ni Lola. Lin Wan. Yung tao mula sa malaking pamilya, nananatiling nakalubog pa rin sa kagaguhan at di makatwirang sumpa. Hindi kailanman naghahanap ng problema sa sarili. Tiyak na hindi sila titigil. Pulse Heiress. Dapat itong ilagay ng maayos. Palaging sinasabi ng lola, ang mga relikya ay pag-aari ng panahon. Zaxi. Gusto kong dalhin ang Pulse Heiress sa museo. Sabi ng mga matatanda, ang sakripisyo ng mga nauna ay ang magpaganda ng daan at magligtas ng tao, magpawala ng kahirapan at yumaman. At ang aming sakripisyo naman ay ang ipagpatuloy ang kabutihang ito. Hindi lang iyon. Gusto pa naming ibahagi ang lahat ng alam namin. Sabihin mo sa kanila lahat. Nagmamahalan sa lungsod ng Guj. Talaga namang magaling kayong pumili ng lugar. Nagmamahalan sa lungsod ng Guj. Talaga namang magaling kayong pumili ng lugar. Lin Wan. Ngayon, ano ang dapat kong tawagin sa iyo? Lin Wan o Ginang? Bema, anong sinasabi mo? Ako ay si Lin Wan. At palaging magiging iyong mabuting kaibigan. Lin Wan. Ay nako, nagbibiro lang. Pero, nandito na ako sa ali ng ilang araw. Hindi pa namin napuntahan ang Guhang Kaharian. Sabi nila, sa pinakataas, nandoon ang dating palasyo ng Guhang Kaharian. Paano? Hindi mo ako dadalhin para makita. Sige, masaya ako niyan. Pero huwag mong sabihing pagod ka na mamaya, ha? Syempre hindi. Pero na. Baby, ito ang dating palasyo ng Guj. Pero na. Ito. Bakit may altar dito? Sa wakas, nandito na kayo. Kayo nga. Talagang hindi makaalis. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Siyempre, tapusin ang hindi pa natatapos na ritual. Ritual. Akala mo ba talaga, may sumpa ba talaga sa mundong ito? Nakakatawa talaga. At saka, itinago ko na yung bracelet. Tapos, mamatay ka na sa pag-asa. Itinago ko na. Talaga. Bib. Ikaw. Bib. Ikaw. Pasensya na. Nasa kanilang mga kamay ang nanay ko. Ate. Ikaw, sa totoo lang gusto ko ring linawin ang ilang bagay. Sila lang ang nakakaalam tungkol dito.
Simulan na. Huwag sayangin ito. Mahirap na pagkikita. Pagkikita. Anong ibig sabihin? 400 taon na ang nakalipas. Si Baima at Kyuzan na mga taksil. Gamit ang sumpa ay winasak ang kasaganaan ng aking pamilya. Kayong dalawa. Dahil nakuha nyo na ang Pulse Ares. Kaya't bayaran mo sila. Sa gabing ito, gamitin ang inyong dugo bilang handog sa langit. Ang iyong ginawa ay magkakaroon ng kaparusahan. Kaparusahan. Sa loob ng 400 taon, bawat henerasyon ng aking pamilya ay nakaranas ng kahihiyan. Naghihirap sa parusa. Ano ang kaparusahan? Sabihin mo sa akin, ano ang kaparusahan? Tama. Malapit na itong matapos. Kailangan lang ng inyong dugo. I restart ang dambana. Matatapos na ang sumpa. Kayong mga insekto na kamamatay lang. Magpunta kayo sa impyerno at magdusa. Pwede mo bang sabihin sa akin, sino ka ba talaga? HMP. Sino nga ba ako? Dapat pamilyar ka na rito. Lolo Gesang. Lolo Gesang. Hindi ba't? Mula sa simula. Nagsisinungaling ka sa akin. Kung hindi kita bibigyan ng kaunting hamon, paano mo ako mabilis? Matutulungan na mahanap ang Pulse Ares. Magpakilala ako. Ako ang ika-18 na pinuno ng aming pamilya, Gekang. Ang lalim ng iyong isip. Lahat ay para sa pamilya. Upang makabawi muli. Basta't masira lang ang sumpang ito. Muling tatayo ang pamilya sa tuktok. Nagsimula na ang seremonya. Bib, ikaw. Linwan. Huwag mo akong sisihin. Zaxi. Si Lola ang pinaka-inaabangan mo noong buhay pa siya. Magpatuloy ka na lang at samahan si Lola. Mas matino kayo kaysa sa inaakala ko. Magpatuloy sa susunod na hakbang. Anong nangyayari? Aba, hindi maganda ang nangyari sa amo. Peke ang Pulse Ares na ito. Amo, hindi maganda. Peke ang Pulse Ares na ito. Babaeng masama. Pinalitan mo ang aking tunay na Pulse Ares. Ako. Paano ko naman maiiwan ang aking mabuting kaibigan? Boji, nagawa na ba ang video? Huwag kang mag-alala, baby. Lahat ng kanilang mga kalokohan. Nandito lahat iyon. Hindi sila palalampasin ng batas. Mga salot na bastardo. Wala ka nang pakialam sa iyong ina. Bago ka manghuli, mas mabuti pang alamin mo muna ang katotohanan. Ano ang trabaho ng aking ina? Linwan. Ina ni Bebe. Nanay ni Bebe. Pero kami ang huwaran na pulis ng Shanghai. Hehe. Yung mga alipin mo, siguradong nasa himpilan ng pulisya sa Shanghai na sila. Gusto kong mamatay kayo. Ating brother Sangzu, nasa iyo na ang desisyon. Sige na. Pakawalan mo na. Ikaw ay iminumungkahi na sangkot sa ilegal na organisasyon. Nagpapalaganap ng feudal na paniniwala. Nagbabanta sa buhay ng iba at iba pang 11 na kasong kriminal. Dadalahin ka namin sa pulisya ayon sa batas. Hindi ko inakalang. Matatalo pa rin kayo sa kamay namin. O Diyos, hindi ito makatarungan. Mali ka. Ang natalo mo ay hindi kami, kundi ang panahon ng kasaganaan. Hindi. Mali ka. Ang natalo mo ay hindi kami, kundi ang mga tao ngayon. May mga bata na natutulungan. May mga natutunan. May mga nakukuhang kabayaran sa trabaho. May mga gamot para sa sakit. May mga sinusuportahang matatanda. May mga tahanan na matutuluyan. May mga natutulungan ang mga mahihina. Nagawa ng Alibaba. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Mula sa pagkakabalam patungo sa pag-unlad. Mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan. Makasaysayang pagbabago. Nagtutukoy sa kahusayan ng sistemang sosyalista. Nito. Natalo ka sa aming masaganang panahon. Magandang sinabi. Dalhin mo na. At saka, sasabihin ko sa iyo, na ang Pulse Ares na ito ay totoo. Imposible. Kung totoo ito, bakit walang nangyayari sa altar na ito? Dahil, walang ganitong bagay sa mundo, na tinatawag na sumpa. Ang pagbagsak ng inyong pamilya, ay ganap na dahil sa iyong sariling pagkawasak. Imposible. Walang imposible.
Magdasal ka ng mabuti sa loob ng bilangguan. Ang mga bagay ay sa wakas natapos na. Hindi. Hindi pa tapos. Ginoong Zoshi at Binibining Linwan, ang mga bracelet na inyong donasyon ay isang kahanga-hangang likha ng kulturang Taibtano. Ito ay isang kayamanan ng lahing Chino. Salamat sa inyong walang pag-iimbot na donasyon. At salamat din sa mga impormasyon sa kasaysayan na inyong ibinigay. Ako ay representante ng mga tao sa Alibaba. Nagpapasalamat sa inyo. Salamat. Salamat. Ito ang mga bagay na dapat nating gawin. Kayo ay nagbigay ng kahanga-hangang ambag para sa Alibaba. Ako ay representante ng Bureau ng Kultura at Turismo sa Alibaba. Ibigay sa inyo ang sertipiko ng mga mandirigma. Linwan. Ako'y napakaswerte na makasama sa iyong buhay. Pakiusap, pahintulutan mo ako na gamitin ang lahat ng aking buhay at lakas upang protektahan ka. Sige ba? Handa akong maging tagapag-ayos ng iyong mural habang buhay. Ng iyong mural. Sige. Ay nako, kayo niyan, magmadali na kayo sa civil registry para magparehistro. Ito ang bagong landas ng pag-ibig na mas lalong sumasagana. Bagong halimbawa ng pagkakaisa ng bansa.